but all those applicants must apply in person here at the provincial office for them to bring their credentials. Dagdag pa ni PD Pantaleon, asahan na gagawin niya ang lahat para patuloy pang mapaghusay ang kanilang pagbibigay serbisyo gaya na lamang ng mataas na percentage ng absorption o ang masiguro na kung ano ang natapos ng kanilang mga scholar ay ito ang kanilang magiging larangan pagdating ng panahon. Kahit naman saan ma-assign ang isang provincial director, isa lang ang we have a common purpose or reason of existence in a provincial operation. It is really not to generate an output. Output in the sense that if we have a target of 20 and then we have an output of 20, that's already out. But what we are after is the outcome on how they can land on a job, or most ideally is to get the high percentage in absorption, because absorption is very much different from employment. Probably employment, there are times na you are a graduate of computer programming and you end up as a sales lady. Absorption is if you are a graduate of computer programmer, definitely you are a programmer. Samantala, ang nabanggit na scholarship na ito ay bukas sa lahat ng gustong mag-aral ng technical vocational courses na may mga sumusunod na kwalifikasyon. At least 18 years old and above, high school graduate, has taken NCAE or YP4SC, have an annual income of not more than 120,000 pesos, at least 80% general average. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture, that's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JP Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Magkabahay sa Pamahay, Barsanaga Nauhan, a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees. Offers townhouse and duplex units, lot area 62 square meters, floor area 36 square meters. At 375,000 price package, only 2,100 monthly through Pag-ibig. Wide landscape entrance, guardhouse, perimeter fence, parks and playground, big water tank, cemented roads, electric supply with concrete posts, with nearby commercial area. Model units available at the site for viewing. Pamahay project owner, Westchester Realty Corporation. Marketing manager, RGV Real Estate Center Incorporated. Call 288-2173 or log on to www.rgvcenter.com. Magkabahay sa Pamahay, Barsanaga Nauhan. Isang babaeng miyembro ng Calapan City Chess Team ang nag-uwi ng karangalan, hindi lamang sa lalawigan kundi sa buong bansa sa pagkakapanalo nito bilang silver medalist sa nakaraang 11th ASEAN Age Group Chess Championship na ginanap sa Subic, Freeport City noong June 4 to 13. Si Silis Queza Mariles, first-year high school student ng Canubing National High School, ang siyang nakakuha ng ikalawang pwesto sa Blitz event ng nasabing ASEAN Chess Championship. Isa si Silis Queza sa tatlong mga anak at nag-iisang anak na babae ng mag-asawang Maria Liza Mariles at Nestor Mariles na pawang nahihilig maglaro ng chess, kung saan ang mga magulang na siyang nagsisilbing trainer coach nila ang kanilang inspirasyon at inilantulad pa ng isa sa mga ito ang mga piyesa ng larong chess sa pamamalakad ng pamahalaan. Gusto ko ay maihalin tulad sa ating lipunan na kung saan lahat ng mga piyesa ng ginagalaw natin nakaplano siya. Plano yung isang bagay na kung saan dito natin may papakita yung ating pagsisikap at magkakaroon tayo ng tiyaga na kung saan lahat ng mula dito sa mundong ito kinakailangan natin ng plano. Ang
aking pong ama. Siya pong nagturo sa akin upang maglaro ng chess. Mahalaga po ito sa amin dahil ito po yung magiging magpapaunlad po sa amin para po makarating po ng ibang mga bansa. Sana po ay masuportahan niyo po kami at matulungan niyo po kami dahil po may susunod pa pong laban na gaganapin po sa Beijing, China. Bukod kay Silis Queza, ang kuya niyang si Nezil Arj Meriles ay napabilang din sa top ng nabanggit na contest. Pasasalamat naman sa mga sumuporta ang naisiparating at patuloy na paghingi nito sa mga nagnanais na tumulong hindi lamang sa kanyang anak kundi sa lahat ng mga manlalaro ng chess sa lalawigan. Po ay nagpapasalamat sapagkat meron na rin pong initiative ang ating local government sa pamumuno po ni Mayor Doy na yun naman pong aming ilang mga nagamit na gastusin ay yun po ay mapapabalik po sa kanila at hinihiling din po namin na sa susunod pa pong mga laban ng mga batang ito ay sana po ay lalo po ninyong masuportahan. Sapagkat sabi nga po, ang chess ay isang napakahalagang bagay na dapat din pong mabigyan natin ng pansin. Sapagkat ito po ay laro ng kaisipan. Nakatakdang lumaban sa isa na namang torneo na gaganapin sa China si Silis Queza na kung papalaring manalo ay malaking karangalan ang maiuuwi hindi lamang sa ating bansa kundi lalo't higit sa ating lalawigan at lungsod. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.